Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, panoorin at pakinggan nga natin dito si Attorney Topacio. Actually, isa ito si Attorney Topacio sa mga hinahangaan nating abogado. Napakagaling, lawyer of the big names. Like, halimbawa, typical na lawyer siya ng mga, ng mga politiko, ng mga stars, no? Sabi nga niya rito, siya ay definitely abogado ni Pastor Kibuloy, pero he's not acting as the lawyer of Pastor Kibuloy here, but definitely nakapacity po siya ng isa sa mga member at namumuno, no, sa isang organization. So pakinggan natin itong question ni Attorney Topacio sa mga natin, sa mga balat sibuyas and yet mga kapal na mukhang politiko. Wala tayong kailangan i-drop na name, no? Kung alam mo sa sarili mo ikaw yan, bahala ka na. Hindi na po ako magsasalita rito, hindi ako magbibigay ng opinion, ibibigay ko po sa inyo opinion ng ating Supreme Court tungkol sa freedom of expression. Why? There should be free media in any democratic society. Sabi ng Supreme Court, again, hindi ako nagsabi nito, Supreme Court, the major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open self-expression, particularly in matters of governing importance. Ang media po, alam naman natin lahat, is a check on all governmental powers, executive, judicial, and legislative. Okay. Yan, o. Ito pa ang sabi ng Supreme Court, ha? Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves excesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound may be assuaged by the balm of clean conscience. A public official must not be too thin-skinned with reference to comments upon his official acts. Supreme Court na nagsabi, okay, baka sinasabi na, disinformation, kuno, ha? Mali. Okay, eto rin ang sabi ng Supreme Court. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Ressa, di ba, kaya nga na-demanda, disinformation. May sinabi siyang informasyon, na si Willie Keng, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, di convicted. May remedyo po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese majeste? Alam niyo yung lese majeste? Sa Thailand, meron Sa Thailand. Pag-i-explain. Meron pong batas. So basically guys, no, yan. I-explain din ni Attorney Topacio here. Ang lese majeste po is like, pag may sinabi kang hindi maganda sa mga ruling monarch, pwede kang ma-charge criminally. No. May particular na case or may particular na crime ang makukumit mo kung ikaw ay nagsalita in against, no, sa members of the royal family or the ruling family.
Hindi ako 100% sure, pero parang sa mga Middle Eastern countries meron din. No? Pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit, marami. Etong lese majeste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hari, o yung pamilya ng hari, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata ha? Kasi speaker lang marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro, ayun, binigyan pa ng retrato ng portrait si speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po yan nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede ka magdemanda. Demanda mo. Si Jeffrey Celis, di ba? Demanda mo si Badoy. Bakit legislative investigation, Committee on Franchise, gigisahin niyo yung mga tao. And you will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. Yun din ang pagkakalam ko. No? Saka ba na ano yun? May nagsabi sa akin na hindi basta-bastang nire-reveal ang sources ng mga nasa media. No, not unless magkaroon ng kasuhan at mag-request ang korte. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito, rules-based, international law. Yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito because under the doctrine of incorporation, ang mga treaties na inaprubahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Bakit yung na umalis na tayo sa treaty na yon? Itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung optional protocol sa Covenant na aprobado ng ating legislatura, ang legislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights, freedom of expression, freedom of the press? Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwedeng pulaan ng speaker, kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Okay guys, kung matatandaan nyo there was a point na niraise ko tong portion na sinabi ni Attorney Topacio dito. Okay? Balikan natin na din si Attorney Topacio. William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin
mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya, 2 itlog. Okay na sana yun eh. Pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po. Okay. So basically, loud and clear naman yung sinabi dito ni Attorney Topacio. Kung gaano ka-importante ang ating freedom of speech, freedom of expression, na dapat ini-enjoy natin. No? Tayo, karapatan natin na i-criticize, no? I-criticize, questionin, i-check yung mga pinagagawa ng ating mga politiko. Bakit? Unang-una sa lahat, at trabaho nila ay pagsilbihan ng taong bayan. Pangalawa, ang mga pondong ginagamit nila ay nanggagaling sa mga Pilipino. Okay? Of course, sabihin nila, pati rin naman sila nagbabadya. Given naman yun eh. But collectively, yung mga pinapasweldo natin sa kanila, ginagastos nilang mga pondo, ay nagagaling sa taong bayan. So dapat naman talaga na tayo ay makapagtanong at malaman natin kung saan dinadala ang pera ng taong bayan. 'Di ba? Parang ikaw, halimbawa, no? Ikaw tanungin ko. Ibigay mo portion ng sahod mo sa isang taong hindi mo kilala. Pero kaya mo binibigay yung portion ng sahod mo is because you were hoping na may benefit yung pagbibigay mo ng pondo dun sa taong hindi mo kilala. Na one day, somehow, magbubunga yung ipinapaluwal mong pera sa kanya. Kung sino man nanonood dito, tanungin ko kayo, anong government service ang na-enjoy nyo sa ngayon? Okay? Like masasabi mo, funded ko to eh. Kaya deserve ko to. Gaano ba kalawak yung ating free medical facilities? Meron ba? Alam nyo, kahit ako, pupunta ako sa ibang mga government institution. May mga nagsasabi sa akin, try mo baka pwede kang magmalasakit center. Ako hindi ko inaano. Alam niyo kung bakit? Kahit taxpayer ako, pupunta ako sa mga government institutions. Para sa akin, hahayaan ko na ang malasakit center para sa mga taong talagang kailangan ng malasakit center. Yung konsensya mo, ang kaagapay mo sa pagtulong mo sa ibang tao, sa pagtulong mo rin sa gobyerno mo. 'Di ba? Kahit pa funded 'yan ng tax money. My point here is that kahit kailan hindi naging krimen ang magtanong ka. Kahit kailan hindi naging krimen ang magbigay ka ng opinyon. At kahit kailan, lalong-lalo na pala kung involved ang mga politiko. Maraming pakalat-kalat na politiko dyan na puro pabida lang. At the end of the day, ano nangyayari? May nakikita ba tayong mga solusyon? May natatamasa ba tayong pagbabago? Yung pasigaw-sigaw nila, yung pagmumura nila. 'Di ba? Imaginein mo, no? Dito na lang sa sa Congress hearing na to. Okay, sa HOR, no? House of Representative hearing na yan. Sa inquiry na yan. Can you just imagine, mismong si Ka Eric pa ang nag-raise ng vina-violate nyo ba ang aking constitutional rights? When in fact, dapat sila pa ang nagpoprotekta ng constitutional rights mo. And this is where our Bill of Rights comes in. 'Di ba? Ito yung nagpoprotekta sa atin. Nung question sila ni ni Ka Eric, biglang nag-iba yung tono ng salita nila, 'di ba?
So here guys, nakikita mo na basta yung mga ginagawa ngayon ng mga politiko natin is yung gumagawa sila ng mga paraan para matigil yung pambabatikos sa kanila. Ngayon, ganito lang yan guys eh. Kung hindi natin sila i-criticize, they will continue whatever it is that they're doing. Hanggang sa maniwala ang mga tao na yung mga ginagawa nila tama at yun yung totoo. Diba? Marami naman tayo nakikita eh. I don't need to drop names. I don't need to be specific. Pero marami tayong mga politiko na talaga nga ng mga patuloy ang pang-uutos sa ating mga kababayan. Patuloy ang panloloko sa ating mga kababayan. At pinapaniwala nila yung mga kababayan natin na itong mga ginagawa nila ay para sa kanila. When in fact, hindi. Diba? Alam mo, nung panahon ng mga panahon ng 80s, mid-90s, wala pang social media. So, nagre-rely tayo heavily sa kung anong sinasabi ng mga authors ng mga periodiko, mga authors ng mga tawag dito, ng mga broadsheets, mga sinasabi ng mga announcer, ng mga newscaster. Ngayon, sa panahon na to, mas lalo na natin nakikita yung boses ng masa. Mas napapakinggan na natin yung pinakasaloobin ng mga Pilipino. At dahil nga hindi nagugustuhan ng mga Pilipino yung mga nakikita nila, yung mga pinagagawa ng mga politiko na akala nila ay tanga-tanga mga Pilipino, which is lalo akong naiinis na ginagawa nilang bobo tanga mga Pilipino. Mas lalo akong nai-entice na i-guide yung mga kapwa ko Pilipino. Na ito yung alam ko, gusto ko i-share sa inyo. Ito yung alam nyo, gusto kong maintindihan, gusto kong malaman. Gusto ko ring matuto sa kung anong alam ninyo. 'Di ba? Ayaw nilang tumalino mga Pilipino. Ang gusto nila, patuloy lang tayong blindly, no, na nagfa-follow sa kanila. Wala tayong karapatan na questionin sila. Tapos sasabihin nyo, nasa democratic country tayo. Kung may mga ganitong klaseng politiko, papasok kayo ng politics, tapos ayaw nyo palang mababatikos, di mag-stay na lang kayo sa corner nyo at kung ano naman gawin nyo dyan sa sulok na yan, wala kaming pakialam sa inyo. Bakit? Una, wala kayong access sa funds na ibinibigay namin sa gobyerno. Pangalawa, bakit namin i-stressin yung mga sarili namin sa mga walang kakwenta-kwenta ninyong ginagawa? Diba? I remember this coming from Miss Anna, no? Isa sa mga na-discover natin vloggers dito. Ano ipinayo niya sa isang politiko? Pumasok ka sa politics, huwag kang onion skin. 'Di ba? Pag pumasok ka ng pag pumasok ka ng politics, tanggamin mo na sa sarili mo na mawawalan ka ng tawag dito, mahuhubaran ka kumbaga. Everything that you do will be scrutinized, everything that you say will be scrutinized. Especially if it's a national issue, government issue, or you're functioning based dyan sa posisyon kung saan kayo binoto. Hindi ka naboto para magkaroon ka ng power to exploit and to be corrupt, no, and to abuse, to oppress someone or somebody or a group of people. Nandyan ka, binabayaran ka ng taong bayan para pagsilbihan mo hindi lang ang taong bayan pero ang bayan mismo. Imagine niyo, no, nakakalimutan yata nila that even before before sila nag-a-assume ng kanilang opisina, ng kanilang mga offices, nagtitake sila ng oath. Tapos pag upo doon, akala mo kung sino na. 'Di ba? Nang-o-oppress ng mga tao. Pag hindi ka gusto, tatawagin kang kalaban. Gagawa pa ng mga kulto. 'Di ba? Tama ba 'yun? Tama ba 'yun? Anyway guys, ito ay isang paalala lang doon sa ating mga sa ating mga politiko. Na mukhang nakakalimutan na nila. Na kaya sila nakaupo diyan. Kung ayaw nila, ito guys, no, kung ayaw ng mga politicians natin na sila ay mabatikos, edi act accordingly.
Tsaka ito lang, no, kung kayo ginagawa nyo sa ibang tao, yung ginagawa nyo during sa mga Senate hearings nyo sa ano nyo, hearing dyan sa HOR, pag sa inyo ginawa, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong karapatang magalit. Kasi nga, kung tutusin, wala rin naman kayong karapatan na mura-murahin, husgahan, at kung ano-ano pa yung mga resource person nyo. Dapat nga, kung paano nyo tinatrato tong mga taon to, ganun din kayong tratuhin. Para maintindihan nyo at malaman nyo na just in case hindi kayo napalaki na maayos, na hindi pala maganda yung ginagawa ninyo. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Sana yung tinamaan dito sa mga sinabi ni Atty. Topacio, sana maging ano na to, no? Reminder sa inyo kung bakit kayo pumasok ng politics. Ngayon, kung hindi nyo pala kaya ang kritisismo ng mga taong bayan, edi umalis na lang kayo. Lalo-lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na wala pala kayong pakinabang sa taong bayan. Diba?